Sa magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Dito po tayo muli sa ating programang Munting Gabay sa Ebanghelyo ngayon. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 3, 2024. Tunghayan po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 12, talata mula 27 hanggang 34. Sumaisip ko po sana, sumabibig ko po sana, at sumapuso ko po sana ang salita ng Diyos. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel. Ang Panginoong ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pang mahalaga kaysa dalawang ito. Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, tama po kayo, guro. Totoo ang sinabi ninyo na isa lang ang Diyos at wala nang iba. At kailangang mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-isip at ng buong lakas. At kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunod at iba pang mga handog. Noong marinig ni Jesus na may katuturan ang mga sagot nito, sinabi niya rito, malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong pa kay Jesus. Ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka po namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Kaunting reflections lamang po dito, pero bago po tayo magbigay ng maiksing reflection tungkol po sa ating binasang Ebanghelyo sa araw na ito, malaman po natin na ang araw na ito ay kapistahan ni San Carlos Luanga at mga kasamahan niyang martir. Martir dahilan sa pinapatay sila ng hari ng Uganda nang sila po ay hindi sumamba sa Diyos-Diyusan na sinasamba ng kaharian ng isang hari. At dahil hindi sila sumunod sa utos ng hari, ang iba sa kanila pinugutan ng ulo, ang iba naman sa kanila ay sununog hanggang sa mamatay. Sa araw na ito, ating pong pinagdiriwan ng kapistahan niya o nila. Bakit po sila pinatay? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanilang marubdob na pagnanais na makasunod sa kalooban at utos ng Diyos. Yun ang naging sukli ng kanilang kamatayan. At batid po natin na kung sila ay napahamak dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sila po ay naging santo, naging banal, naging huwaran nating lahat na mga buhay pa, na mga mananampalataya na nagnanais na patuloy na makasunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang mga utos. Ito pong damdamin na naramdaman ni San Carlos Luanga, katulad na rin po ng mga iba pang santo na naging martir sa kanilang adhikain na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay ating pong pinagdiriwang ang kalahatan, lahat ng mga martir na sa kanilang panahon ay naging huwaran sa mga mananampalataya, lalo't higit sa mga Katoliko, Apostoliko.
Kaya alalahanin po natin, kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang po tayo. Noon pa man, mayroon nang sumusunod at naging mitsa ng kanilang kamatayan sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nawalan ba sila? Hindi po. Ang kanilang buhay at kamatayan ang naging sanhi kung bakit sila naging santo. Na atin naman pong naging inspirasyon sa ating buhay sa araw-araw ang makasunod sa kalooban ng Diyos, ang sumunod sa kanyang mga utos. Dito po sa ating binasa sa araw na ito ay binigyan linaw at binigyan diwa ng ating Panginoon ang napakaraming utos mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Unawain natin na sinabi ng ating Panginoon nung siya po ay nangaral na ni isang kudlit ng batas ng Panginoon na idinaan kay Moses ay hindi niya babaguhin. Yang kanyang gaganapin ang mga utos na ito. So mayroon po tayong 613 na mga utos kasama na ang 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses sa pamamagitan ng stone tablets. Sa unang tableta ay 3 utos ang nakalagay doon para sa Diyos at yung 7 na utos sa pangalawang tablet ay para naman po sa atin, sa mga tao. Yun po, 613. At sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kung ating pong susumahin ang kanyang utos sa loob ng 3 taon na kanyang ministeryo, nakapagbigay po siya ng utos na 1,050. Kaya po, sa kabuuan, ay meron po tayong 1,663 na utos pagsamahin po ang New and Old Testaments. Napakarami. Napakarami po. Kaya po, ang itinanong ng isang tagapagturo ng kautusan na kausap ng ating Panginoong Jesucristo, alin po dito ang pinakamahalaga sa 1,663 na utos? Simple, sinagot agad siya ng Panginoon. 2 ang pinakamahalaga at yung 2 utos na yan ay isinadiwa ng isang diwa, isang pakahulugan. Ano yung una sa 2? Sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buo mong pag-iisip, buo mong kaluluwa, buo mong puso, at buo mong lakas. So ang kabuuan ng ating kakayanan, ilaan sa Diyos bilang pagmamahal natin sa Kanya. Yan ang una. Ang pangalawa, at sabi niya, ito ang pangalawang utos. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sa mga normal na tao at normal na pag-iisip, ang utos ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo para sa sarili mo. Nakita niyo po, mula sa 1,663, naging 2 at idinugtong sa isang diwa. Ano yung diwa na nagdugtong? Pagmamahal. Kung mahal mo ang Diyos, ibigay mo sa Kanyang lahat. Kung ibigay natin sa Kanyang lahat, naibigay na natin ang ating lahat na pag-iisip, lahat na kaluluwa, lahat ng ating nararamdaman sa ating puso, at lahat ng ating lakas. Muna ang Diyos. Bakit nga ba? Lahat ng ito naman igaling sa Kanya. Ibinabalik lang natin sa Panginoon upang mag-glorify ang Kanyang pangalan sa pamamagitan natin na Kanyang mga tinubos, na Kanyang mga pinaglaanan ng Kanyang buhay at kamatayan sa krus
para lamang magkaroon tayo ng kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan ang ating kaluluwa pag tayo namatay. At ang pangalawa ay pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Nakita nyo po? Mauna muna ang kapwa bago ang sarili. Ano ang wisdom dito? Kasi nga po, pag sinabi ng Panginoon, mauna ang sarili mo bago mo mahalin ang kapwa, selfish ang dating. Makasarili tayo doon. Alamin naman natin na kung tayo po ay nakakatanggap ng mga biyaya, hindi po para sa atin yun. Para sa atin at ang higit na maitutulong natin sa kapwa, yung sobra sa atin, ibigay natin sa ating kapwa. Lalo't higit sa mga nangangailangan. Sa halip na itago, sa halip na kung anong gawin mo, na hindi mo naman natitiyak ang kinabukasan kung magagamit mo pa yun o hindi, ibigay sa mga nangangailangan. Dahil sabi ko nga, sa ibang pagkakataon, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon. Kaya lamang may nagugutom, kaya lang may nauuhaw, kaya lang nangangailangan ng damit ang mga tao, ang ilang tao, dahil mayroong makasarili na gusto niya, siya lang magkaroon. Siya lang ang may sapat. Yung iba, gutom, wala siyang pakialam. Kaya nga ang utos ng Diyos dito ay malinaw Malinaw. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ano ang diwa? Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kasi kung mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng mali. Kakasala ka sa Kanya Ang pagkakasala, alam naman natin, paglalayo, unti-unti, sa kapakanan ng Diyos. Paglalayo sa Kanya upang hindi na tayo makaramdam ng mga biyaya na dapat matanggap natin dahil may harang na. Yung harang na yan ay ang ating pagkakasala. Kung mahal mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, kung ano yung Kanyang utos, sundin natin at sa buhay natin. Kung sinabi niyang huwag kang papatay dahil sa pagmamahal sa kapwa, hindi ka papatay. Di po ba? Kapag hindi ka nagnakaw dahil alam mong magagalit ang Diyos, pagmamahal ni rin yun sa kapwa at pagmamahal sa Kanya. Ano mang krimen, ano mang labag sa kalooban ng Diyos na gagawin mo ay hindi po kailanman bahagi ng pagmamahal yun na inuutos natin sa atin ng Diyos na ipagkaloob sa ating kapwa. At dahil doon, mayroon tayong problema sa ating ugnayan sa Diyos dahil hindi natin naibigay yung pangalawang utos niya. Kinapos tayo sa pangalawang utos, hindi tayo tuluyang makadikit sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang simbolo ng pagmamahal na ito ay ang cross na Kanyang kinamatayan. Di po ba ang cross dalawa? Isang tulos at isang pabalagbag. Tulos para sa Diyos at ang pabalagbag para sa kapwa. Pag dinikit mo, cross yan. Kaya tayo na mga Katoliko, ating pong pinagmamalaki ang cross na ito. Dahil kung noong araw, bago ang kamatayan ni Kristo, ikinahihiya ang cross. Bakit? Ang lahat na pinapatay at binibitin o tinatali diyan sa cross na yan ay napaka masamang tao sa lahat. Para sa kanilang death penalty noong araw sa Roma, ang death penalty nila dahil malaki ang nagawa mong krimen, malaki ang pinsala na ginawa mo, malalim ang ginawa mong pinag-ugatan ng kasalanan mo laban sa gobyerno, laban sa batas, ang parusa mo, ibiting ka sa krus hanggang mamatay. So, kahit mahal mo sa buhay, kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, hanggat maaari ayaw nang banggitin ang pangalan mo dahil naalala nila ang kahihiyan na dinala mo sa pamilya, sa kaibigan mo. Pero, nung ito ay naging instrumento upang ang Panginoong Kristo sa Kanyang pagliligtas sa atin, ginamit ang krus na doon ang Kanyang kamatayan nangyari, na iba
ang imahe ng krus na dating kinahihiya, ngayon po ipinagmamalaki. Dahil sa krus na yan, nandiyan namatay ang ating Panginoong Kristo, yan ang tanda ng aming pagkabuhay. Aming pagkabuhay, pagkaligtas mula sa tiyak na kapahamakan dahil sa aming kasalanan. Kaya, ang krus, simbolo ng serbisyo. Kaya nga sinasabi natin, ang ating paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Hindi ka naman pwedeng makapaglingkod sa Diyos dahil lahat mayroon siya. Marami siyang anghel na wala nang iniisip na gawin kung hindi kung ano inutos ng Diyos. Susunod at walang hindi susunod sa Kanya. Katulad sa ginawa ni Lucifer at yung mga kampon niya. Binagsak sa lupa dahil hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, marami siyang tagasunod. Marami siyang utusan kung kinakailangan niya. Hindi niya kinakailangan yon. Pero paano tayo makadikit, makabuo ng isang krus sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa-tao? Lalo't higit sa mga nangangailangan. Lalo't higit sa mga nawawala sa lipunan. Lalo't higit sa mga taong walang-wala nang maasahan maliban sa Diyos. Mga taong hindi mo aasahang makaganti sa tulong na ginawa natin, yun po ang serbisyo sa tao na magbubuo ng simbolo ng ating pagiging Kristiyano, isang krus. Yun po ang kahalagahan. Kaya nga suwerte yung mga taong nagtatrabaho kasi naglilingkod sila. Sa anumang tungkulin na pagkaloob sa kanila, ay naglilingkod sila. Lalo't higit yung mga taong gobyerno. Naglilingkod sila na may inaasahang sahod. Maliit man o malaki, may inaasahang sahod. May overtime pa. Mayroon pa night differential. Mayroon pang allowances. Maglingkod lang. Pero, paano yung mga walang trabaho? Hindi ba sila kasama doon sa dapat maglingkod sa mga nangangailangan? Sa ating kapwa? Kasama. Dahil lahat na tayo binyagan, lahat tayong Kristiyano, lalo't higit ang mga Katoliko, ay kasama tayo sa inutusan ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa mo tulad sa pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi sinabi, yun lamang natatanggap ng sahod. Hindi. So kung tutuusin, mas mapalad tayo na hindi nakakatanggap ng sahod at walang inaasahan kung hindi ngiti at pasasalamat ng ating natulungan. Ang Diyos ang gaganti sa atin sa pamamagitan ng mga biyaya na hindi natin inaasahan. Makatanggap tayo, nakatanggap tayo, nagiging maayos sa ating pakiramdam, nakatulog tayo ng mahimbing, maluwag ang ating paghinga, maluwag ang ating pakiramdam na lahat nakakilos tayo, walang sagwil sa ating pagkilos dahil nakapag-imbak tayo ng kabutihan na siyang binabayaran sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kaayusan, kapayapaan, at lahat na maayos na pakiramdam. At hindi lamang po tayo, kasama ang ating mga mahal sa buhay ang nakikinabang. See? Kaya yung mga nagtatrabaho na may sahod, lalo't higit yung mga empleyado ng gobyerno, salamat kayo. Salamat kayo dahil mayroon kayong oportunidad na makapaglingkod. Kaya maglingkod po tayo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Dahil kahit sa tao tayo maglingkod, ang refleksyon niyan. Dahil pagsunod sa kalooban ng Diyos, matutuwa ang Diyos sa atin. Of course, hindi lahat ay magkaroon ng pagkataon ng ganon.
Pero habang mayroon tayong pagkakataon na makapaglingkod bilang Kristiyano, binyagang Katoliko, maglingkod po tayo na walang nag-uutos sa atin kung hindi bilang kaagapay sa misyon ng Diyos sa lupa na pagmalasakitan, yung mga nangangailangan ng malasakit, tulungan ang nangangailangan ng tulong. Kung mayroon lang tayo may tutulong, hindi ka naman pinipilit na yung sayo na ibigay mo pa. Kung mayroon lamang sapat, ang sobra sa sapat, pagkaloob natin sa nangangailangan. Sa ganung paraan, nasusunod natin ang kalooban ng Diyos ng pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal din sa Kanya. Nabubuo natin ang cross na simbolo ng Kanyang pag-ibig sa atin. Ang cross na dating kinahiya, ngayon ipinagmamalaki nating mga Katoliko Kristiyano. Di po ba? Napakalaking bagay, Panginoon, mga kapatid, na ating nasumpungan ang ganitong mga aral dahil nagbibigay sa atin ito ng higit na lalim na pangunawa tungkol sa ating pananampalataya. Ulitin ko, walang binago si Jesus sa mga batas sa ilalim ng Mosaic Law. Ginampanan niya ng higit na mas maliwanag, mas malinaw, mas simple. Mayroon pa nga isa mas higit sa handog, mas higit sa sakripisyo, mas higit sa pahirap, mas higit na alam mo ang batas, mas higit na memorize mo ang Biblia, mas higit na dasal ka ng dasal, mas higit na simba ka ng simba, mas higit na kung ano ang ginagawa natin pagsunod sa mga batas at mga lituntunin ng ating simbahan. Ang mahalaga, yung kapakanan ng kapwa. Nire-reflect ba natin yung pagmamahal na yon? Nasa sa buhay ba natin yung mga batas na yon? Sa araw-araw na ating buhay. At higit sa lahat, kapag naitanim natin ang ganito ang gawain sa loob ng ating tahanan, gagayahin ito ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kalalakhan nila ang ganyang uri ng pagmamalasakit sa kapwa. At baka wala na tayo sa mundong ito, pero patuloy pa rin na sinasagawa nila yung ganyang gawain bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa at buong lakas, at mahalin natin ang tao tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sinasabi kong normal na tao kasi yung mga taong hindi nagmamahal sa sarili, abnormal yun. Sipin mo sarili mo, sasaktan mo. Sarili mo, papahamak mo, hindi normal yun. Ang normal, mahal mo ang sarili mo, dahil mo magkasakit Ang normal, yung ayaw mo, mapahamak ka, may lagay ka sa alanganin. Yun ang pagmamahal sa sarili, pag-iingat. Pero yung mga tao na nagtitik ng droga, di po ba? May bisyo, iba-ibang bisyo, sigarilyo, alak, babae, kung ano-ano. Hindi nila mahal ang sarili nila. Doon pa lamang, kapos na. Hindi naman ako judgmental. Pero pagbatayan natin yung dalawa na mahalagang utos ng Diyos, lihis na sila sa pangalawa. Kung nagsisimba sila, kung nanalangin sila, pag sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, tulos lang. Walang balagbag. Amen? Maraming salamat at magandang umaga sa atin lahat.